The Philippine Showbiz List presents noontime shows na nasuspend at mga shows na pumalit. It's showtime! Ang desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na suspindihin ang It's Showtime sa loob ng 12 days mula October 14, 2023 ay hindi na iaapila ng ABS-CBN sa Office of the President. Nanindigan ang Kapamilya Network sa akusasyon na may paglabag ang It's Showtime sa mga batas. Lubos na nagpapasalamat sila sa mga patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa It's Showtime. Kasama nito ang pangako nila ng mas malakas at magandang pagbabalik sa ere ng noontime show sa October 28. Mga ilang minuto matapos ilabas ng ABS-CBN ang kanilang pahayag, nag-post ang It's Showtime sa kanilang mga social media accounts ng kulay asul at dilaw na puso na ayon sa mga netizens ay simbolo ng pansamantalang pamamaalam sa pag-ere sa GTV, A2Z at Kapamilya Channel. Ang It's Showtime ay papalitan ng It's Your Lucky Day na pangungunahan ni Luis Manzano at ito ay papalabas simula October 14 hanggang October 27. Bilang pagsunod sa ulat noong October 4, inapila ng It's Showtime ang kanilang kaso sa Office of the President at kasalukuyang nag-aantay ng kasagutan. Sa kabila ng paghihintay sa kasagutan, nagpapatuloy ang taping ng pansamantalang papalit para sa Kapamilya Noontime Program, kung saan sina Luis Manzano, Robbie Domingo at Mele Cantiveros ang magiging mga host. Showtime. Noong January 2010, nang ang It's Showtime ay tinatawag pa lamang na Showtime, mayroong isang dance contest na may mga iba't ibang celebrities na naglingkod bilang mga guest judge. Sa kanilang live episode noong January 7, ang guest judge na si Rosana Roses ay nagbigay ng kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga guro sa ere. Dahil dito, nagdesisyon ng MTRCB na ipataw ang isang 20 days na preventive suspension sa programa na nagsimula noong January 12 ng taong yon. Ang hakbang na ito ng MTRCB na pinamumunuan noon ni Chairman Consueliza Laguardia ay hindi naging pabor sa ABS-CBN. Sa kanilang opisyal na pahayag, ipinagtanggol ng ABS-CBN na kanilang inalis na si Rosana bilang isang judge bilang self-regulation. Nag-apela rin ng Kapamilya Network sa MTRCB upang tanggalin ang suspension. Nagkaloob ng temporary restraining order ang Court of Appeals para sa suspensyon ng programa na sinasabi na lumilitaw ng karapatan ng petitioner na ang ABS-CBN sa due process ay labagang nilabag ng respondent na MTRCB. Habang ang Showtime ay hindi naka-ere, pansamantalang pinalitan ito ng isang programa na tinatawag na Magpasikat, kung saan nagtatampok ang mga celebrities na kanilang mga espesyal na talento. Gayunpaman, noong March 2010, inilabas ng MTRCB ang isang buwan na suspension para sa parehong Showtime at Magpasikat at iniisip para mag-file ng kriminal na mga kaso laban kay Linggit Tan, ang pinuno ng entertainment production at iba pa mga executive na responsible for the violation. Ayon sa pahayag ng ABS-CBN, hindi sila nabigla sa desisyon ng MTRCB. Hindi rin pumayag ang Kapamilya Network sa desisyon, kaya plinano nilang dalhin ito sa Office of the President. Patuloy pa rin ang pag-ere ng Showtime sa telebisyon sapagat ang desisyon ng MTRCB ay hindi pa final and executory. Noong September 2010, inanunsyo na nanalo ang Showtime sa kaso laban sa MTRCB ayon sa resolusyon mula sa Court of Appeals. Willing Willie. Noong April 2011, nadamay si Willie Revillame sa isang kontrobersya kung saan siya inakusahan ng pang-aabuso sa bata. Naganap ang aligasyong pang-aabuso sa bata noong March 12, 2011 episode na kanyang palabas sa TV5 na Willing Willie. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Jan Jan ang nag-perform ng macho dance routine bilang kapalit ng 10,000 pesos mula sa TV host. Ang episode na ito ay nagdulot ng mga batikos mula sa iba't ibang sektor na nagresulta sa pag-atras ng mga advertisers. Ang MTRCB na noon ay pinamumunuan ni Senator Grace Polla Manzares ay nagsagawa ng serye ng pagdinig kasama ang TV5 at ang mga producer ng palabas. Sa isang ulat ng PEP na ininathala noong April 5, 2011, ipinangako ng TV5 na ipapatupad nila ang self-regulations, kabilang ang mas mahigpit na mga alituntunin sa pag-appear at pag-perform ng mga minor de edad. Gayunpaman, sa puntong yon, hindi pa na desisyon ng MTRCB ukol sa mga parusa na ipapataw sa Willing Willie. Noong April 7, 2011, dinaluhan ni Willie kasama ang mga abogado ng TV5 ang isa pang pagdinig sa MTRCB upang depensahan ang kanilang sarili. Ayon sa TV5, ang mga video ng batang gumawa ng macho dance routine na napost sa mga social networking site ay na-edit na at ang mga clip ay na-cut.
kaya't hindi ito nagpapakita ng buong eksena na ipinalabas noong March 12 episode. Itinatampok din ng network ang mga layunin ng MTRCB na ipinaliwanag na 3 miyembro ng panel ng MTRCB ay mula sa isang kalabang network na hindi nila tinukoy. Binanggit din ng statement na ang kalabang network ay nag-ere rin ng mga dance number na katulad ng ginawa ng batang lalaki sa Willing Willie at ito ay iniharap din sa pagdinig sa MTRCB. Sa huli, pinunto ng TV5 na kung plano ng MTRCB na mapatupad ng karagdagang regulasyon sa Willing Willie, ang investigasyon ay dapat ding isama ang lahat ng TV networks at ang KBP o kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Mga araw matapos ang isyong ito, noong April 8 at walang desisyon pa mula sa MTRCB, inihayag ni Willie sa kanyang live show na pansamantalang isasara ang Willing Willie ng 2 linggo. Sa kanyang mahabang pahayag, sinabi ni Willie na plano ng MTRCB na suspindihin sila ng hanggang 20 days hanggang 30 days. Hanggang ipinakita nila ang mga video ng mga bata na sumasayaw habang naka-sexy outfit mula sa programa ng ibang istasyon. Pinakita nila mga batang babaeng nagsasayaw sa gawin bulilit na nakabra lang. Pinakita rin nila ang mga batang lalaki na nakalampin sa Showtime na sumasayaw din ng katulad kay Jan Jan. Noong May 3, 2011, nagsagawa na ng desisyon ng MTRCB ukol sa kaso. Nagdesisyon silang suspindihin ang Willing Willie ng 1 buwan at pinalitan ng pagbabalik sa May 9, 2011. Kasama na sa suspension period ang mga araw na off-the-air ang Willing Willie na nagsimula noong April 8, 2011. Noong May 14, ilang araw matapos ilabas ang desisyon ng MTRCB, bumalik ang palabas ni Willie Revillame sa TV5 na may bagong titulo na, ang Will Time, Big Time. Magandang tanghali bayan. Noong November 30, 1998, inilunsad ng ABS-CBN ang kanilang noontime show na Magandang Tanghali Bayan o MTB na pinamumunuan noon ni Willie Revillame, John Estrada at Randy Santiago. Ang chemistry sa pagitan ng 3 hosts ay nakakuha ng atensyon ng mga manonood, kaya't nagkaroon ng MTV ng mataas na ratings at ilang beses itong nanguna sa lunchtime show na Eat Bulaga bilang pinakamataas na rating noontime show. Ngunit ang 3 hosts sa kanilang mga impromptu na pagsasalita ay nakakuha rin ng atensyon ng MTRCB. Matapos ang sunod-sunod na babala mula sa MTRCB, ipinataw ng ABS-CBN noong August 1999 ang isang walang hanggang suspension kay Willie, John at Randy. 1 linggo pagkatapos, inalis ng ABS-CBN ang suspensyon at pinayagan ang 3 host na magpatuloy sa kanilang pag-host. Ngunit noong November 2001, tinanggal si Willie mula sa MTV at sinabing ang dahilan ng pamunuan ay ang mga pagkakaiba sa konsepto sa pagitan niya at ng staff. Siya ay pinalitan ni Rico Yan, Dominic Ochoa at Marvin Agustin. Noong February 2003, nag-undergo ng reformat ang Magandang Tanghali Bayan at nagpalit ito ng pangalan sa Masayang Tanghali Bayan. Si Willie nagbalik sa bagong MTV, kung saan sina John at Randy na lamang ang natirang host mula sa dating palabas. Noong June 2003, muling nasuspend sina Willie at John dahil sa pagbibigay ng green jokes sa Super Jack and Poy segment ng MTV. Sa isang pahayag, sinabi ng ABS-CBN na nagtakda sila ng mga hakbang upang aksyonan ang mga instances ng programa ng Masayang Tanghali Bayan kung saan ang ilan sa mga host ay gumamit ng hindi angkop na wika o asal, sa kabila ng patuloy at paulit-ulit na babala para sila'y maging maingat sa sensitibo na damdamin ng mga manonood. Nagbalik sa ere sina John at Willie pagkatapos ng 1 buwan, ngunit bago matapos ang taon, may isa pang kontrobersya na sumiklab kay Willie. Noong December 2003, tinawagan ng MTRCB ang atensyon ng MTV sa episode nito noong December 19, kung saan ipinagdiwang ni Mahal ang kanyang kaarawan. Binati ni Willie si Mahal na sana ma-devirginize ka na. Dahil dito, kinakaharap ng MTV ang posibleng 20 days na suspension mula si MTRCB. Bago matapos ang taon, naglabas ang public apology si Willie sa palabas. Ngunit noong January 1, 2004, marahil upang maiwasan ang galit ng MTRCB, tinapos ng ABS-CBN ang kontrata ni Willie bilang host ng MTV. May mga ulat din na nagsumiti daw si Willie ng kanyang resignation para wag madamay ang staff sa nangyari. Terminate ang hosting ni Willie, ngunit hindi tinuloy ang 20-day suspension ng MTV. Sa halip, inilagay sa mahigpit na 20 days na pangangalaga ng MTRCB ang palabas. Matapos ang ikalawang pag-alis ni Willie mula sa MTV, nag-undergo ang palabas ng isa pang reformat. Ito ay may titulo na MTV Ang Saya-Saya na pinamumunuan na Ay de las Alas, Arnel Ignacio at Edo Manzano. Hindi nakasama sa bagong format sina John at Randy. Gayunpaman, ang MTV Ang Saya-Saya ay nagkaroon ng mababang ratings at tinanggal ang palabas noong January 2005.
Sa sumunod na buwan, February 2005, pinalitan ng ABS-CBN ng NTV ng Wawawi na naging entablado para sa malaking pagbabalik ni Willie noon sa Noontime TV. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!